blessed night, Mountain Province Federation anniversary. Congratulations, nakaabot tayo 89. And then of course, the third Ticket Festival, we thank the Lord. Anong sinangkabay mo, peace be with you. God is here, do you believe that? Mamati kayo, ano sa po Diyos yung gagawaan tako duani? Wala si Shanay duani. So, it is my prayer that the goodness of God and the grace of God will rest upon each one today. Tatigpis ti puso tayo, tapos tigas takat mag-receive tayo, iti ibaga ni Apo Diyos, kada tayo itatay. Nagsapa, noanda kanya yung DJ, notes tayo, as you always know, that when we speak, we give you the notes, that adaditadi dyan ay sa unti Apo. The word of God, kat masaon tayo, ti sa unti Apo, iti rin nagsapa. Ijay Psalms 145 verse 4, kuna na, let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. At kunana mo teacher Mark 7:8-9, Apo Jesus tinagsaw dito kunana, you have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your tradition. But in Proverbs 13:22, kunana ta, a good man leaves an inheritance to his children's children. Diya po Diyos, bendisyonan na nga ron ti sa sauna, iti tradisyon tayo, kung kultura tayo, kunana iti nga tema tayo tata, to conserve identity is to value our cultural heritage. Kaya nasa uwan tapno hindi kastakot ti identity tayo ngay kat saan nga mapukpukaw. Oray no ay natin papanam, ti identity kat maraya o kakabsat, si kanga mismo, ibalyong ti kultura tayo, kaniti heritage tayo. Iti na ito nga lubong, there are extremes. Ada nagiti extremes sa biyag ka nagiti tradition. Kunan nagiti na do mga grupo, kunan na ijay nga the one side, some Christians reject their cultural heritage nga kunakas lang in parity. Apo Diyos, tinagapwanda. Extreme di chay kakabsat. Iti other side mo, ang damot na kayo mangkunang ayawan ti tradition because that is evil. That is paganism, kunada. Very extreme. And then the other extreme mo, kunada, ay uray niya magbagay yung mga Kristiyano. Kami na tama, magpatipaldagan kami, papadim ti tradition mi. A very, very extreme way of living our culture and traditions. Ngam kunana, di may sadya may katalo, ala nita, the biblical way, how we are going to honor, or how are we going to respond to our cultural tradition. Ada iti magana iti wagas na iti sa unti Apo, kawan sa bali no hangay iti libro ti biyag, kunana dita nga, God does not erase our culture. Ibagam di nakaabay mo, God does not erase your culture. Yes, but He redeems our culture. He does not disregard or handang ikatan the heritage tayo. Ngam He repurpose it. Makasyo takitalan yung mga studay taata, importante. He redeems it, He does not disregard it, but He repurpose it for His glory. Takanayong mga ibaga-baga when we speak of culture, awan ti sabali nga nagapuan ti gawis na kultura nuhan nga nagapu ko ni Apo Diyos ko na yung mag-amen. Yes, nagapulat na kini Apo Diyos dahil tangang po natin yung apay nga i-redeem tayo, kapuanan na taada nagiti nagkamalyan na karikiti naglabasan nagiti generation, and po na in repurpose na tanumaminsan sabali ti nagturungan nagiti purpose nagiti kultura tayo. Isong ako na nga i-repurpose na at may kastakot maraydayaw isuna. Valuing our cultural heritage, we stand even in the rapid global change. Kaya at suksukat iti batawa, suksukat iti lubong, unan di siya kaanakak na igurot. Ada nakita na naggamgamsa. Unan na, mama, at natin kayo igurot. Ay, unang kiniinana, apay mo nga ibaga nga igurot kayo anak mo. Yang mo na nga igurot yung gamgamsa. Unang igurot kayo kaya. Because sometimes we forgot to tell our children our cultures and our heritages.
di kaamas ng identity tako. Our identity will never be lost if we value our cultural heritage. But how are we going to do that? How to value our cultural heritage with God? Hallelujah. Asano tayo marami doon data, magapulan tayo, ijay binasa tayo, nga sa untiabo ko na ijay Psalms 145:4. Let each generation tell its children of your mighty acts. Who mighty acts? The mighty acts of God. Let them proclaim your power. Number one po na gagawin natin para mabalyo natin ang heritage natin at hindi mawawala ang ating identity as people of the mountains. As Igorot, nung unang mahang ka kay Igorot, ng tagabanbantay ka, you do not understand. Igorot means people of the mountain. Hallelujah. Today we are celebrating a heritage. Yung pagluluto ng dikot. Sana alam nyo kung paano yung talagang tunay na luto ng dikot. We celebrate one of the heritage na namana natin. Yung mga tinawid tayo, kadagiti, ninuno tayo. Kunana iti number one po, celebrate culture and heritage as worship to God. Hallelujah. Nan kano pa nang celebrar tako is nan festivals tako is a worship to God. You know, in Israel, the first people of God, aduti festival da, damot lang ti bugnas da dagita, adamot lang ti Thanksgiving da, adamot lang iti harvest festivals da, like us, we have these things. It is not bad to have these things, but sana po, we celebrate it as a worship to God. Did you say amen to that one? Dapat ng rason. Isong anong makita yun yung point number one, I said, refocus the object of practice. We refocus it. Haan ko malang nga programa. Haan nga kaputa, you are going to participate, you are going to have your part. Dito, ayun lang ang dahilanan nandito tayo, or just to say na igurot, just to come and play, dagang sa dance, and tanag-tanag. These are all good, kakabsat. Nang sabay ko matahan nga dito, focus natin celebration, ludikat the object of the celebration is no other than the one who created your culture and you people of the mountains. Marinayaw ni Apo Diyos. Amen? And of course, it is Thanksgiving. Kung nakalita papili ko, Thanksgiving for God's preservation. Sana palakpakan tayo ni Apo Diyos ta nagiti igurot aging gana na tayo very very tight by lang the culture and traditions na. Amen? Na inawit tayo po dito yung Hong Kong, nagiti traditions tayo ko namin, and we're so very proud of it. Kaya tayo manarami ng data, but you know, we know that the Igoros passed many trials, many passions about you as an Igorot, your kultura, mga madudumi daw tayo, mga pandak tayo, mga kulot, hindi naman. Hello! At kapag sinasabi nila, nagbo-boil ang ating mga dugo. Our blood boils. Because parang ang liit-liit natin, hindi na ibinabalyo ang ating kultura. Pero we thank the Lord, despite all of these things, at datayo dito ay Thanksgiving ka niya mo Diyos, at giyaman tayo ako. Napreserve mo na kami nga taga-bantay. Hello, amen. Amen. Yes, na-preserve tayo. And of course, to yung OFWs, ay naabot po ng microphone na to, kahit na hindi ka taga-mountains, kung nandyan ka, sinasabi ko sa iyo, lahat din ng kalakasan mo, kabaulam, agtrap-trabaho to, yawan sa mali nga nagapon na dahil tanungan niya po Diyos, isang agyaman kahamsat. Magpasalamat tayo dahil we are here. You see, heritage is not just about people. It's not just about us, but it is about what God had done to our land, what God had done to us as people, as have a culture and a heritage. And of course, ibagam dita kaabay mo, iproklamam dita kaabay mo, no matter what, there is power in God. Yes, isuti ko na lang dito Psalms 145:4 pa na. Let them proclaim that God is powerful. Amen. God is powerful kung nang dita kaabay mo. Kahit anong situation mo ngayon, maybe you are down, maybe you are in the valley, but God is powerful. There is hope in God. Amen? Amen. At uray nung awing-awing na namong, there is hope in God. Uray nung madimadi ti katwang si balay.
So kami na lang, pero kayo ti amo, kita nyo tawang katwayo. Okay, with experience. But you know what, no matter what situation, I'll tell you, God is powerful. And that is included in here as OFWs. We come here to celebrate our culture and we come to thank the Lord. Amen? Celebrate our heritage as worship to God. Pangalawa po is found in Mark 7:8-9. But there was a problem. Ito yung sinasabi natin na bakit sabi ni Lord na we redeem the culture because the culture originally is beautiful. The culture is very good. It is for the good of the people. Na indutok ni Apo Diyos itong tunggal nasyon, tunggal klaseng kitao, indutok na ditada, iti kultura da, for them to seek the Lord, for them to find God, for them to celebrate God in their life. Pero may nagkamali, sabi ni Jesus sa Mark 7:8-9 ko na, you have let go of the commands of God. Ngayon na sa uwan, ngayon di nagsisilibrar kayo, di narami di na kita kultura yo, nalipatan yo, itilinlintag ni Apo Diyos, sinursurot yo, nagitilinlintag, iti kapanunutan yo, nagitilinlintag, ti luwang kandita tao. Di kapanunutang, kanayin ko ngay bagabar gito yung nagkasaba nga, bagbagakan niya yung nga narigat ti mangliplipat, kini Apo Diyos, uray kong kunang among ni Apo. Baka uray tatada, manin mang kong kunang Diyos manin ti magbagar ni Pastor Aizay. Among ti Diyos, yes, maybe you know, your God nung kunana, nung mamingsan among nung saan mo nga inacknowledge iso na nga kasgad, kat kunanan ti acknowledge ni Apo Diyos, nga kasgada, tiyo gamyaman kadya na agad. Numangnang di panunod tayo, our mind become foolish, and we will do what we want to do. We do what we just think to do. At delikado po dayta, kunana dito ay Mark 7:8-9, and set aside yo, iti prinsipyo, iti commandment ni Apo Diyos, kat sinursurot yo, sarsarili yung tradition. Kasi ato dagiti na inaynayon iti tradition tayo, nga saan nga luminlinya, iti kapo ngay naramid ni Apo Diyos, iti kultura tayo. Iso nga kung nakpiman dita nga, remove what is not of God. Ijay kultura tayo, ikaten tayo, dagijay saan nga mailinlin niya, iti saon ni Apo Diyos, nga aynaynayon iti kultura tayo, because our culture contains a very good seed. Inmula ni Apo Diyos, tinagpintas nga bukol, kadagiti kultura tayo, ngamdak sanggasat mo't, kaadamot tinaimulmula, nga weeds. Kumbaga, tigardin kat adatin mo, tubo nga saan nga kasapulan, kat iso ti magbagana dito nga, we remove it, ikaton tayo na kita, and we let it die. Sana da tayo nga generation tanta, malinisan amin nga pangit nga masusot. You know what, a very, very good culture that we have. We have inayan, we have lawa, we have respect to the elders. Nagadado, amoy yung tatano, masabat mo ti ubing, uri aw-awiton, tinagdagsin nga labahan ng awiton. Hallelujah! But our heritage is, when you say, nilakay nga mga awit, hindi kayo kat, ama, suplatot na ita. Nagiti no rin heritage kat, sometimes nagdadagiti, ay susurutatan nga sabsabali ka, nagiti ubing, iti naglabasan tayo, nagadudaan na nagiti, of course, you know what is ancestors worship, daydayawan tayo niti natay, daydayawan tayo, magdugya tayo ka nagiti anito, there are superstitions that we are doing, we are believing, na isuti mang iturturong, itibiyag tayo, yung kakabsat mas karkano tatang modern generation. Ang asyutan nyo kabarbar sa akin siya, kanay bagak na ito, iwan? Ang mo yung numarinsan, I said this one, I think, 2014, that you know what, we use our cultures commercialize. Commercialize tayo, ti kultura tayo. Hallelujah. We make it as a business. We make it as a platform for other ideologies. Nagkanado inusmusar tayo. Gamin na tayo, gamin nga ikurot. Nung isa tayo panunot. Yung nga dati purpose nga karamitin na dyan. Basta nangyigulat tayo hanggang saan. Hanggang saan. Amo mo ti rason no apay nararamidan da dagiti
and behind those things, at nagkitil aramidon natin kultura tako as platform for their ideas and ideologies. At tayo naman, wala tayong pakialam, basta masaya tayo dahil may gangsa. Hello? Uy, tumahimik kayo ha. Pangasi ang magbarbarsa ka. Ngunit nagtugawak, these are the things that I am telling here that we are going to filter our cultural heritage with the truth. Okay, filteran tayo, takitan tayo nga, apay, mailinlinyang atasa, is nan gawis ay inbagan apo Diyos sa ikang tako, ay mun gawisan tako nga ta dato sa, ay may bagbaga, mayatan nga ta tikadwan, no maminsan, most sa kultura tayo, pagmayatan lang, dagiti few, or agenda of many people that sapay kumata we take this one, please filter. Hallelujah, taknuhan tayo nga makaalat ni virus. Amen, kasi ang virus nagbabiral, at kapag yung virus na mali nagviral, mali ang kultura mo. Kaya i-preserve natin, alisin natin, we filter it, we remove what is not of God. And what are we going to do? Align it to the cross. Align your culture to the cross. Bakit na naman, pastora, napunta ka sa cross? Because cross represent, ang rini-represent po ng cross symbolizes the coming of God to cleanse the people, to heal the people of what sin had done into the life of people. Sinira ng kasalanan ng ating buhay, kaya ito po, i-align natin po sa cross ang ating kultura, na doon po sa cross it symbols love, peace, justice, and life. And that is the reason why the Lord Jesus came. He came and He teach us everything, the way to God, the truth about God. He teach us life in God. Ito po kaya ilinyata ko ng kultura tako ijay cross nga tayo, and then it will strengthen our culture and heritage by holding on to the commandments of God, or holding on to the principles of God, or holding on to the teachings of God. No kayat mo nga napiksa ti kulturam, ilinyam dito ikabsat. Amen? Pangatlo po, sabi ko dito, let our cultural heritage be an influence. Gamin ko na na Proverbs 13:22, a good man. A good man. Kung naman di takabay mo, are you a good man? And then really, my dog that I know is a good man. Hallelujah. At kung na, a good man ka no, may isa nga pakakitaan na nga ikitao kat good man. Uray naman, woman mo lang, tigay na kasawang dito, itaniyan, naduta yung woman dito. When the Bible speaks of man, it speaks both female and male. Okay, kunana dito yung Proverbs 13:22, a good man lives. At dako mati maibati na nga tawid. Hallelujah. OFWs, hadlang at ibati tayo nga tawid kat dolyar. Amen. Nudikat kunana napintas kuma nga inheritance, nga dayta nga inheritance kat tawidan ti anak tayo ken dagiti anak da. Therefore, we must have to rebuild a lasting legacy for our generation. Awan di sa baling ibati tayo nga napintas nga legacy. Luhaan nga iti panangararami, iti kultura tayo nga kadwa tayo ni Apo Dios. Dahito iti may isang ibagbaga tayo nga itakta nga generation. We upgrade the culture and heritage of our ninunos, our forefathers, because they know that there is a kabunian. Amen? Alam nila, the problem is, they don't fully know. Hindi nila alam talaga masyado kung sino isi kabunyan. At yon ang i-upgrade natin as generation now by knowing fully the God who created the heritage of our ancestor that they bring down to us. Say amen to that one. Hallelujah! Yes, okay, make known that with God, pakaamu tayo, nga amuda idi, ngam nagkurang iso nga saan daunay nga na-receive, nagiti fullest blessing of God
into them, although inanor ni Apo Dios, day basit lang ako na nga inayan kun kabunyan lawa. Yan lawa dit ako ikan na gawis na ikanta ko. Inanor lang ta ni Apo Dios na day sa may gana tatana preserve ni kultura tayo kung ayaw matiinan. Yes, however, now that we come to know fully the God of this one, the fullest blessings of God will come to this generation. Amen. Kat iso dayta iti adda nga ipatawid tayo nga ibagbaga tayo nga data ko usaron ako ng kultura ta ko iwada si Apo Dios is na sapsabuhan ako is na practices ta ko is na nugugalit ako is na naminay kanta ko kadwat ako si Apo Dios, then the culture become a blessing. Amen. Kunam di takabay mo, God empowers you to prosper. Awan sa bali nga kinabak na nga ipasa tayo kadakwada no saan nga itibiyag nga adda ni Apo Dios. Say amen. It is a treasure that we are going to pass through, worth passing this ugali. Let us not allow this kind of heritage to die. Eh pinapigsa tayo, ninayunan tayo, magkapuanan natin panakamuti yung gusto iti Apo, kat isuda ito iti adang hantayo ko mga agpatpateng ka kanyam iti kultura kan heritage tayo. But let us continue to plant a culture based on faith in God. Amen. Akong conclude ako, dahito iti kayat tayo nga maimula, iti puson titong galmay sa nga tiimula tayo, aragit anak tayo, kat kultura nga based on seeds of faith. Kapuana na dayta nga bukal iti pamati kat agblom. Pay nga nakarkaro kadagiti future generations tayo. Kat kunadan to kada tayo nga gawi-gawis na tudi ay ipugaw. Palakpakan ko si Apo Dios. Let me conclude. Let us value our cultural heritage by refocusing. Okay? Focusing the object of our practice from human focus to worshiping God. We remove what is not of God. We remove what is good but not beneficial. Say amen. And we rebuild a lasting legacy where God is seen with us. This is our identity. It will never be lost but strengthened because we are living the purpose why God created our culture and our traditions. Our identity is God is with us. Kung nang ditakaabay mo, God is with you. Marayrayo ti Apo, everybody arise. Hallelujah. At kung makita tayo at ikararag tayo in economically prayer, because actually it is a prayer service. We always do that when we come to festival like this. We do not miss to agree because agreeing in prayer is powerful. Amen? Ganda ito'y nga kararag, uray anya religion mo, uray niya ka nga denomination tata, whatever sekta nga yan mo, awan sa bali nga pagsasabatan, no saan nga iti kararag. At ada iti kararag dita, di ecumenical prayer. Let's just read it with all our heart as our prayer na isukumay iti kararag tayo ko ni Apo Diyos itata. Let's all pray together. Our Father in heaven, the Creator of life, we stand to you today acknowledging that with you nothing is impossible for us. Lord, thank you for the heritage you have given us to our ancestors, our traditions and our stories. Help us to live them by being you at the center. Guard our hearts that we will not practice what is evil. Give us the strength to stand and protect what is right. We surrender our life to you, Lord Jesus, to be our Savior and our Lord. And through your mercy and grace, we will be united to steward our cultural heritage and pass it on with dignity to our future generation. As people of the mountains, we humble ourselves and pray, seeking your face.
Help us turn away from our wicked ways, that you will hear us and heal our land. Bless us then, O Lord, that we will enjoy the fruit of our labor in this foreign land for your glory alone. In Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. Kat madaydayaw ni Apo Dios, mabalin tayo iti agtukaw kakabisa.